Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, last chapter ng Titulo 2022 dito sa Pulo. At andito na tayo sa finals, Charisma versus Lux Hearties. So hindi natin to sinunod-sunod ng kagaya ng ginagawa natin sa mga tournaments na from elims, quarters, semis at finals. Naglalagay tayo ng konting mga intervals, 'di ba? After ng quarters, after ng elims, naglatag tayo ng ibang mga battles. After ng quarters, after ng semis, naglagay tayo ng ibang mga battles. So, para hindi kayo maumay sa tournament na to. Pero dito na tayo. Last chapter ng tournament, Charisma versus Lux Hearties. So, napanood naman natin, no? Na-review naman natin yung pinagdaanan ng dalawang to. At sa tingin ko, sila talaga yung karapat-dapat na magtapat dito sa finals. So, tignan natin kung naging debatable ba yung laban. Tignan natin kung para kay Lux Hearties ba talaga, or tignan natin kung kay Charisma ba dapat to. So ayun, tignan natin pare-parehas. Ewan ko, for sure yung iba napanood na to. Alam ko late na ako since ito yung first time kong mapapanood, at alam naman natin na si Lux Hearties ang nag-champion dito. Pero tignan natin kung ano yung magiging outcome ng outcome at result ng ano natin, ng review natin sa battle na to. So yun lang, umpisa na natin. Di na ako magbibigay ng ano na insights kasi both MCs mayroong silang kanya-kanyang estilo na epektibo na sila lang ang pwedeng gumamit or gumawa nun. Kaya tignan natin kung paano magsasalpukan yung mga estilo nila. So, game. Lux Hearties, finals to! Tahimik lang, let's go! Woo! Ikaw umulang ako. Go! Ano to? Woo! Ikaw umulang ako. Yo! Finals na pala! Dapat daw brutal agad pag intro. Pwes lamog tong monkey eating eagle ngayong naghalimaw na si King Kong. Isang indyong mapagpanggap, mabubugbog pagkabisto. And you love how will I beat you up, parang Stockholm Syndrome. Pulo, ano nyo na? Game na ba kayo? Yeah! Pero bago ko simulan mga bersong nabuo, appreciate muna natin si Charisma. Pinakamagaling na PMC ng Pulo. Unang kita ko sa'yo, grabe ka mga. Sa lahat ng nakalaban ko, ikaw lang may ganyang mukha. Tama nga, mukha kang tomboy na namamakla. Mukha kang nagnanapkin na may betlog na boses lalaki dumura. Moto niya sa buhay, isang kahig, 5 tsupa. Kaya pala nag-business ng suman. Para sa tsupapi, makadikit-dikit. Nakikipagpasahan ng malagkit. Puta balds yun ang trip. Suman centipede. At speaking of suman, nagkwento si Don Rafael na alala ko. Porque kakapasok lang ng bata sa Pulo, minamama mo. Alas 3 ng umaga, nagbebenta ka ng suman. Kung di ba naman gago, nagchat-chat ka madaling araw, kita mo nagjajakol yung tao. Pero at least, congrats! Pumapayat na si Idol Charisma. Paano ba naman dati, konting taba na lang, charis na. O bakit charis?
Pagmamayabong mo yung Cheers. pagka-MM mo. Eh, kung tatarin ko na peng-peng ko yung peng-peng mo. Kaya kitang kengkuyin sa buong battle. Kaso, estilo mo yan. Pinakita ko lang na kaya kitang higitan sa mas dobleng paraan at paulanan pa ng barang malabomba ng wasakin pa yan hanggang mabura sa mapa Nagasaki, Japan! Kasi sabi pa niyan, wala raw kwentang tatay si Bartz. Hala, intindi ko naman yung intention. Pero para isali pa yung anak niyang may sakit nun, itong di ko gets yun. Para lang magka-angle sa battle, yung toddler, dinamay mo pa. Engineer, giatay. Pues kahit ilang dugo pa ng bata ialay, ang structure mo hindi titibay. Yeah, yung mas... Putang ina, ang ganda nun. Yun ang maganda. Para lang magka-angle sa battle, yung toddler, dinamay mo pa. Engineer, giatay. Pues kahit ilang dugo pa ng bata ialay, ang structure mo hindi titibay. Yeah, yung mas... Ayun ang pinakamalakas na linya na narinig ko kay Laxartis simula sa round 1 ng tournament. Ang ganda nung reference, ang ganda nung pagkakaset up. Tapos nagland sa ganun kalakas na haymaker, na room shaker. Ayun yung masasabi kong perfect setup, perfect landing ng punchline, and yung tanggap ng tao din eh. 'Di ba? Ang ganda nun. Sobrang ganda nun. Dinamay mo pa. Engineer, giatay. Pues kahit ilang dugo pa ng bata ialay, ang structure mo hindi titibay. Ang ganda nun. Yeah, you must feel the fucking guilt and remorse, bro. Sinamahan ko na ng punto kada lines, parang Morse code. Tirahan mo na low blow. Di ko malaman kung lesbian o homo. Kala ko ba Charis, pyramid? Eh bakit ito hindi na nag-go-grow? Pero Pyramid, tapos go grow, okay? Ayos. undefeated daw siya. Ayun na, nakakuha na si Laxartis ng momentum dito. Hindi na niya pinapakawalan. Puta, nakakatawa ka, pre. Di pa raw pinapanganak yung tatalo sa kanya. Eh, magkasing edad lang kami. Tang-inang lakas niya doon. Shit. Ayun na tang-ina, hindi na niya pinapakawalan yung momentum. 'Di ba? Nakuha niya yung momentum dun sa kahit gaano pa karaming dugo yung alay mo. Di pa rin titiba yung structure. Dun nakuha niya yung momentum. Tapos ayun na, nagsunod-sunod na, hindi na niya pinakawalan. No? After ng haymaker na yon, may isa pang line na pumasok na maganda. Tapos eto, yung hindi pa daw pinapanganak yung tatalo sa kanya, yung magkaedad lang kami. Shit! Puta, nakakatawa. Kala ko ba Charis, pyramid? Eh, bakit To rin, maganda rin hindi to. na nag-go-grow? Ganda rin to. Pero undefeated daw siya. Puta, nakakatawa ka, pre. Di pa raw pinapanganak yung tatalo sa kanya. Eh, magkasing edad lang kami. Ganda nun. Yeah. O baka sabihin, tangina mo, Lox, ako nagpakilala sa'yo rito. Oh, eh di mas masakla pag dinaig ka nung inimport. Kaya kung mga angles mo, puro panunumbat, buhat bangko, ako nasasampal sa'yo. Napukin ang ina mo, Karisma, mali ka ng pinasok mo. Ibang klase gutom ko. Mahatma Gandhi, rounds ko, 10-10, bisigan pang Shang-Chi. Kaya alam mo, sa kalawakan tong celestial body, di na to matatanggal sa utak mo, parang cerebral palsy. Time? Tayo mo nang bahat, Karisma, pahay ka na! Tong ina, ang solid ng second half ni Hartis, men. 'Di ba? Yung tatlong room shaker ni Laxartis, puta. Solid talaga. Ang ganda nung pagkaka-deliver, ang ganda nung setup, ang ganda ng dating sa tao, sa nakikinig, sa live at dito sa akin sa YouTube dito sa review natin. Kung paano ko na-absorb 'yun. 'Di ba? Nag-umpisa yung pagkuha ni Laxartis dun sa momentum niya or sa peak ng performance niya doon sa kahit gaano pa karaming dugo ang ialay mo, di pa rin gagandang structure mo doon
Tangin na dun pa lang, men. Ang ganda na nung ano, ang ganda na ng landing nun. Ang ganda na nung pagkuha niya ng momentum. Tapos after nun, akala ko ba Charis Pyramid, ba't to di na nag-go grow? Kulang lang eh, wala yung glow eh, di ba? Astig din yon. Tapos ayun, yung hindi pa daw pinapanganak yung tatalo sa kanya, eh magkasing edad lang kami, di ba? Sunod-sunod na haymaker, room shaker ang napakinggan natin, at hindi natin pwedeng i-disregard kung gaano kabigat, kung gaano kalakas yung punto nun, yung punchline na yon. Isang solido at direct na nasuntok para kay Charisma yon, 'di ba? Shoutout kay Lux Artist. Sa tingin ko yung second half ang pinaka nagdala. Yung first half medyo ano eh, hindi pa ganoon ka lakas eh, hindi pa ganoon ka tumatama eh. Hindi pa ganoon kabigat, pero yung second half solid. Round 2, sorry. Round 1 ni Charisma. Woo! Dinamay ko yung anak niya. Dinamay ko daw yung pagiging batang ama. Lahat naman kayo sumigaw. Inyong nasasakyan. Sinasabihan mong batang ama, gago, wag mong ulitin, lalo nasasaktan. Yung mga sinasabi nito, kanakala ko artist yan. Anong finals na to? Tawag ko rito, practice lang. Tsaka yung mga sinasabi nito, yo, round 1 game. Game! Nasa finals na sila sa artist. Tangina, palakpakan. Next naman, nasa finals. Ang ganda pa naman netong place. Saktong-sakto mamaya pagtatawagin ka na bilang second place. Pangalan mo, Lux Artist, pero pag binasa nagiging Lux Artist, naka-silent pa yung H, pampagulo sa isip. Pag tinalo kita mamaya, di lang H yung naka-silent, pati yung Lux Artist mananahimik. Kasi masyadong maangas sa Facebook. Nasa championship na ako. Finals na to. Grabe magyabang, daig pa marites. Ako, low-key lang, pero pangarap, minamanifest. Tangina nito, Lux Artist, ano yung para sounds like artist? Sinerch ko pangalan mo, sinerch ko yung Lux Artist sa YouTube, tangina, tinignan ko may mga kanta. Ang nakita ko lang isa. Tangina mo, feeling magaling ka. Ang masaklap doon, yung isang kanta, featuring pa. Rapper na walang kanta, bakit ito ba yung kabattle ko? Subscribe naman yung YouTube ko, pero walang music, paano naging rapper to? Tapos gusto mo maging si Apex, tangina ang hustle mo. Paano ka magiging A to C, walang laman yung channel mo? Okay. Paano ka magiging A to C, walang laman yung shit? Paano ka magiging A to C, walang laman yung channel mo? Sino dito nakapunta ng ingay lika? Taas kamay. Galing siya ron. 2 beses ka dumayo. 2 beses ka rin natalo. Ako 2 beses dun dumayo. 2 beses nanalo. Kahit sandalin si Charisma, pinapanindigan yung branding. Mapapulo, ingay lika, undefeated yung standing. Eh ikaw, hanggang dito ka lang malakas. Pero pag sa ibang liga talunan, iyakin, puro pa comfort lang. Kaya anong Lux Artist, baka Zaki kasi hanggang home court lang. Tanginan to. Sinigaw-sigaw lang doon ng, ha! Tangina mo! Tapos binangga, umurong na yung bayag. Pag sa akin nila yung ginawa, di rin ako papalag. Ano mga barat mong dala ngayon yan? Light mukha na naman. Oh, kasi sabi mo kay Kaisen, maitim. Si Andros, malaki ilong. Sobrang corny mo na bro. Paano ka malalait ng mukha niyan ngayon? Yung kalaban mo mas pogi pa sa'yo. Hindi nga, Samira. Tangina, sumasabay. Tangina, sumasabay. Kung makapanlait ng itsura. Akala mo talaga walang kapitasan, masyado kang panggap. Akala mo di ko malalaman na pustiso yan, 2 ngipin mo sa harap. Ikaw nga. Oh, ano? Oh, naiilang. Tangina. Yung kanya sol, kaya minsan namin tong tinataboy. Yung kay Kuya Lipra, madilaw lang. Yung sa'yo, iba yung amoy. Tanginan to kaya. Kaya masensya na mga tol ha. Tanginan to, ang baho talaga, promise. Aaminin ko yan, hindi ako galit. Nakasama ko itong nakaraang event, tangina ang kulit, kinakausap, nagsasalita sa loob ng damit. Nagsasalita sa loob ng damit. At nung nandun tayo kala J-Ray, doon ko nalaman yung ugali mo nakakaiba. Kasi suminde kasama si Marky, 2 lang sila. Tangina nyo, di na nga kayo marunong magyaya, di pa kayo marunong magtira. Tangina, nakita ko sa CR, todo hipak. Sunog baga malamang. Nung inabot sa akin yung ebot, puro baga na lang. Kung ino mo namang Charisma, wag mo nang idamay sa camera, nanonood si nanay. Mabait ako sa bahay, doon na sila nasanay. Pasensya na kung sa battle na insert at aking nadamay. Ako yung tropa mo na Wilbert, masama akong kaaway. Kuya Shernan, kaya pala nung swimming, grabe makaakbay. Sa lumpia, nakabantay. Ganyan talaga pag user, gusto lagi, Shanghai. Okay. Sabi niya dun sa laban niya kay Nasi Day, shoutout dyan sa girlfriend ko, I love you, Angelica. Yung laban niya kay Andros, yo, happy mansari, Catherine.
Uy ah. Ulul, pagiging babaero ginagawa ng marketing. Iba Meron eh, pa ng no? Angelica, meron pang Catherine, tas ibang babae tatargetin. Piling mabait, piling loyal, aba matindi rin. Paano mo nasabing Angelica kung ikay makatirin, tangina? Kaya sige, round muna! Ayos, round ah. muna! Bumanat ka na ng mga joker ka na yarn para umangat ka naman. Magpakalandi ka ng boses, magboses babae ka ulit, pero mali ka ng kinante. Gago loyal si Charisma, di mo madadaan sa landi. Okay. Lax artist yun, tol. Unang-una, hindi nakuha ni Charisma yung momentum sa rebuttals. Pangalawa, may konting slip up siya, or sabihin natin may konting stumble, 'di ba? Pangatlo, ineffective yung iba, hindi lahat. Some of his lines are ineffective for Laxartis. Pang-apat, medyo mahaba yung mga setups. Tapos, ganun nga, medyo mahaba yung setups. Tapos, yung dating ng punchline is hindi ganun ka-epektibo. So, ayun, maraming butas sa performance ni Charisma dito sa round 1. Ineffective yung iba, hindi ganun ka. Yung aggressiveness, yes, given. Charisma yan. Tangin na yung aggressiveness niyan, malinaw. Walang walang duda. Maayos na aggressiveness yan. Pero yung since finals to, sobrang critical ng performance, linis ng performance, sobrang critical ng effectivity ng mga punchlines, maayos na mga setups, 'di ba? So maraming butas. Unlike kay Laxartis, masasabi natin kahit slow start yung round 1 ni Laxartis, tingnan nyo naman kung ano yung bawi niya dun sa round 2. Second half ng round 1, 'di ba? Sunod-sunod na momentum, sunod-sunod na highlights, sunod-sunod na punches, sunod-sunod na haymakers, room shakers, andun, 'di ba? So mabibigat 'yon. So sa tingin ko, I think Laxartis 'yon dahil mas maganda yung context niya, mas maganda yung daloy ng punchline, mas maganda yung pagkaka-deliver, mas malinis, 'di ba? So 9 points to 8 in favor of Laxartis. Hindi ko muna ipe-perfect 10 si Laxartis dito. Unang-una, slow start siya. Hindi ganun ka-effective yung first half niya. Second half lang yung pumutok. Kay Charisma naman, ganun din. Hindi niya nakuha yung momentum sa buong battle. Although may mga sundot-sundot na punchline, okay naman. Pero I think hindi pa rin enough para makuha yung round 1 round 1 kay Lax. So 9-8 Laxartis. Round 2. Kita nyo naman sa round niya. Lumabas yung pagka-bitch niya. Siya daw si Wilbert. Pukin ng ina, paano kasi? Snitch ka! Tsaka nakapustiso raw ako. Tangina, kala mo may bumilib. Nakakaumay marinig. O ako nga tong peke ipin, pero puro tunay, bukang bibig! Round 2! Fuck you! Sa lahat ng di nagsusulat at di naghahanda sa laban. Di ba sa'yo galing yan? Kaya kita hinahangaan. Biruin mo, nasasabi mo yan habang ikaw namamodigo harap-harapan. Pero mabait na kaibigan. Yan ang trip ko na rapper. Tipong lahat tinotropa. Pero babatain niya after. Kasama tumoma, kakwentuhan, ka-cypher. Pero lahat ng mga pinag-usapan yung personal, gagamitin niya sa battle. Yan si Ralph Comia. Isang toxic kakamping na may superiority complex. Handa siyang mang-snitch basta pabor sa kanya yung context. Nung nakaraang eleksyon, napatunayan ko medyo bobo tong Timawa. Binoto niya raw si Lenny. Pero ang jowa niya si Sarah. Talaga. Pero ayos lang yan. Loyal naman sa bebe to si Tropa. Ay, pre-high daw pala, sabi ni Zaira. Yung kachat mo hanggang umaga. Ikanta silang all mid. All mid. Uri ako agad. Gago, maganda.
Solid talaga. Pero masasabi ko lang, good luck mga idol Yang tuloy kaka-all-mid nyo, yung magbi-victory, naka-backdoor na. Okay. Ilang MM13, samahang may mga loud and proud member, grupo ng mga rapper, writer at isang cloud chaser. Kunwari, feminist, ano yan, para makadagit ng chicks? Kulangin natin ng mga babae, pero may verse na pangantutan sa tricks. Ganyan siya kasi, nakakainis, gumawa ng women empowerment na kanta para lang sumigaw siya ng bitch. Ito na ba yung lodi nyo? Para sa battle, pati bata, inaanggulo. Pag nag-alanganin, nangungodigo. Para galangin, nagiging hipokrito. Paano kada shot niya? Di man lang pinag-isipan ng gagong yan. Tirada ko galing sa puso, parang chase beam ni Iron Man. O Iron Man. Okay. Matitribat niyan, mamatay ako. When Sensei, I got the stones parang source. Ako rin ang endgame, hirap ka na. Hirap ka na sa basic movie at wordplay. Ako Captain America, I can do this all day. Ito na ba yung ginto sa underground? Walang patunay, kakaumay. Well, this game is mine. Ako mismo hahalukay. Tamang Thompson at Carbine, si Boy Golden hahandusay. Kaya paanong gold sa hidden chase? Kung mga bars ironic, pues. Kung turingan nila sa'yo ginto, kartada ko, hydraulic press. Gayang-gaya kay Apex. Kita naman sa itsura niya. Puta lokos na nga si Unico, na bootleg mo pa. Replicang tanga, di naman nagaya yung remodel. Kung si Apex Joker, ikaw may Joker. Ultimo forma, buhok, cadence, ginagaya, tarantado. Apex ka lang Apex, si malupiton ka mukha mo. Pero finally, yung maging siya, na-achieve mo na rin ngayon. Oo, para ka ngang si Apex, hindi ka rin magkakampiyon! This subject has been captured. Gantong reference, madali nang mahulaan. Batang 9 MM13 sa 9 MM natutukan. I'ma take you out of picture ng di mo namamalayan. Fade to black sa screen niya ng vignette ng kamatayan. Okay. Explain ko sa inyo guys. Hindi man sing lakas ng mga haymakers, room shakers ni Lax Hartis yung nandito sa second round compare sa second half ng round 1 kasi 'di ba pansin naman natin kung gaano katindi, kung gaano kalakas yung mga haymakers ni Lax Hartis dun sa second half ng round 1, 'di ba? Ang ganda ng pagkakalatag. Ganda ng pagkakalatag, ang ganda ng pagkaka-deliver, ang ganda lahat, 'di ba? Dun sa yung mga haymakers lang even slow start siya doon, sobrang nabawi ni Lax Hartis yung round 1 dahil sa pamamagitan ng second half niya. Okay? Round 2, ibang story. Walang haymakers, walang room shakers, pero andun yung dikit-dikit na suntok, dikit-dikit na punchline. Pero ibang level, no? Ibang level yung haymakers ni Lax Hartis dun sa second half ng round 1, ibang level din yung mga punches or mga punchlines ni Lax Hartis sa round 2. Hindi sila magka-level. Kung ako yung tatanungin nyo, di hamak na mas malakas pa rin yung second half ni Lax Hartis sa round 1 compare dito. Pero ang pinaka nagsasalba, ang pinaka pinangahawakan natin sa round 2 ni Lax Hartis is yung sunod-sunod na punchline na direkta kay Charisma. Di ba? Pansin niyo 'yon? Ang dami niyang mga punchlines na kumbaga ang comparison ko is parang one step behind yung lakas ng mga punchlines niya dito compare doon sa mga haymakers niya doon sa round 1. Okay. Para mas magets nyo. Kumbaga, ito yung level ng haymakers ni Lax Hartis sa round 1. Itong round 2 naman nasa ganito lang. So halos magka-level
pero di hamak na mas malakas yung second half ng round 1. Kaya para sa akin, okay pa rin naman, nasa average pa rin naman yung performance dito ni Laxartis. Maganda pa rin naman kung paano niya nilatag yun. Maganda pa rin naman kung paano niya na-deliver yun para kay Charisma. Kahit paano, effective naman yun at tumatama. Pero still, the basis, our basis was his round 1 eh. Kaya feeling ko, medyo one step below yung round 2 niya. Pero, effective yun. Gets nyo? Medyo tricky lang. At medyo tricky lang guys. Pero, I think, isang solidong round 2 pa rin para kay Laxartis. Round 2 ni Charisma, siguro ito yung chance para possible na makuha niya. Pero, let's see. Tangina nito, yung mga sinasabi ko pare pagdating sa laban sobrang rare. Tinitira pa niya yung pagkasample ko ng tricks pero isa ka dun sa nagsishare. Tangina nito. Ako kalaban mo pare, huwag kang mag-aangas. Sakto nga ito yung endgame, ito yung huli mong palabas. Tsaka babaero. Tangina nito. Babaero. Oh, babaero. Kala nyo nawala. Gago, di ko lang maalala kung kailan ko yung ginawa! Okay. Pareho nating binoto si Leno Robredo. Pero sa ugali mo ako'y grabing nainis. Kasi nung swimming natin nila Kuya Shernan, nung usapan na halalan, bigla kang umalis. Tangina, porket BBM siya, naiilang ka. Sa pagiging kampiyon, di pa pwede to. Ako kaya ko sabihin sa harapan niya, si Lenny, presidente ko. Ikaw, pag halalan na yung topic, pag-usapan na halalan, biglang naiilang, di ba? Yung topic iniiba. Ngayon, paano nyo nasabi? Yung topic iniiba, kaya paano starter. mananalo bobo? Hindi pa nga matindi yan. Ba't nyo to boboto? Yung binoto niya, di niya napanindigan. Kaya kaya tayo natalo ng nakarang halalan ko eh. Tangin mo, kasi ito yung gandal. Kaya natalo tayo nakarang halalan eh. Dapat di ka lang puro post, dapat ginagamitan mo ng action. Pero wag kayo tol, may grupo na yan ng pangalan Mantra. Palakpakan! Grupo pa lang, tunog pa lang, alam nyo nang yung mga rapper, baguhan. Ang angas ng grupo nyo, yun, mga pinagsama-samang talunan. Bakit? Yung grupo nyo, tinalo ko na yung pinaka-presidente. Tinalo ko na rin si Bats, pati si Belsen, lahat sa akin ay napeste. Tapos nagsama-sama kayong lahat, puke ng ina, mga leche. Nabuulang naman yung mga grupo nyo kasi insecure kasi sa aming mga MM13. Real talk, kasi mga tuta ni J. Ray G. Ayun lang yung alam yung easy way. Handang magpakatuta, magsunod-sunuran para sumikat. Yan ang laging pinagpipray. Kaya yung Mantra naging NXP, sobrang tuta everyday. Itong Lax naging doggy, nauto ka rin ni Jay. Tangina. Oo, nauto ka rin ni Jay. Ano sabi mo nakaraan kay Andros? Pasensya ka na tol, mga bara ko, hindi ko na-send. Hindi mo na-send. Aminadong ghostwriter, palakpakan. Nakakatawa ka. Ano sabi ni Smaglas? Di mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. So ngayon pwede ko na sabihin na lahat kayo nagtutulungan. Sa corona ko nag-uunahan, nagtutulakan. Pero mga bara ko, di nyo matutumbasan. Ako yung gumraduate nung nakaraan, pero kayo tong nagsusulatan, tangina naman. Nagsusulatan para sa mga bara, sabi niya pa, huwag kang feeling, Baphomet. Baka pag ako nag-feeling, matalimang ka sa dila ko, Gillette. Uy, bars! Matalim dila mo, Gillette. Tangina mo, pwede naman pala, Kol. Kutsilyo, hitak, Gillette. Yung bara mo, pilit. Kuya Shernan, ba't pinapabattle yan? Paano naging battler yan? Ano yung pwede ko na sabihin pag ako bumunot, babarilin kita ng water gun? Ganun ba yun? Pag babarilin kita ng water gun, ganun ba yun? Yung mga bara mong sinasabi, mahina, wag mo kaming paiikutin. Ikaw ang dahilan kung ba't tawag ng tatay sa atin na Raimel pipitsugin. Kaya ito sasabihin nyo, most improved talaga? Most improved? Teka lang si Nikola Jokic most improved noong mga nakaraang taon. Si G Clown, most improved, pero kay Apex nakahon. Si Kuya Lipram, naging most improved. O dapat alam mo na ngayon, hindi porket sinabing most improved, ibig sabihin, nagkakampyon. Kaya sa akin mga bara, tumama sa kanya at talagang nababaon. Binigay mo kasi sa akin yung Lux White, kaya ngayon sinasabon. Kaya di tayo magkamali. Lux White sinasabon, okay. Pare, oh no. Kaya ko mag-rap ng mag-isa, kaya mag-solo. Ikaw yung bobong nasa likuran kasi IQ solo. Paano naging matalino yung Lux? Ako yung nasa front row. Okay. Time? Wala. Yung performance ni Charisma, yung mga starter niya, malaking malaking factor yun sa finals na tulad nito. Kasi kailangan niyang bumawi
'Di ba? Kasi isang magandang performance ang pinapakita ni Lux, 'di ba? So sa tingin ko, yung performance, yung delivery ni Charisma, doon siya hinahatak. 'Di ba? Kasi sabihin natin, sige, ito sabihin natin malinis yang naitawid yung 1 and 2. Possible dikit 'Di ba? Possible dikit. Possible tabla yung 1, possible tabla yung 2, or possible sa kanya pa yung 1, sa kanya pa yung 2. 'Di ba? Pwedeng ganun Depende sa take natin, sa delivery niya, kung malinis siyang naitawid yun. Kaso nga lang, 'di ba? Ang laking factor talaga ng performance, delivery sa ganitong klaseng tournament, especially finals to. 'Di ba? So, isa sa mga masasabi ko ay hindi talaga nakatulong mga starters ni Charisma sa battle na to. Kasi yun yung umahatak sa kanya overall. Yun lang, ganun lang kasimple. Kay Laxartis, okay sana kasi ito yung possible na chance ni Charisma para makuha yung round kasi hindi ganun ka effective hindi ganun kalakas yung mga punchlines ni Laxartis dito. So, I was hoping na mauunahan, mapapantayan ni Charisma yun, pero still, I think that wasn't enough to get this round. 'Di ba? So, round 2, pa rin, Laxartis pa rin. Sa round 1, binigyan natin ng 9-8, and sa round 2, I think 9-8 pa rin to, in favor of Laxartis. So, ayun, props, ulitin ko lang, props sa ginawa ni Charisma sa sulat niya, props doon. Hindi naman natin sinasabing mahina yung sulat na yon. Okay yon. Kaso nga lang, naunahan na kasi ng starter So, ang laking hatak talaga. Tapos, mahaba pa yung mga setup. Since nagkakaroon siya ng problema sa performance, yung haba ng setups, yung 4-bar set niya, parang, sasayang na. Kasi, nagiging dragging na, hindi na ma-appreciate yung pinakapunto kasi nga ang nasa isip is nagkaroon ng stutter si Charisma. So, yun na yung thinking So, sana naintindihan nyo yung gusto ko i-point out. Pero para sa akin, 1 and 2, Laxartis yun. Round 3. Tangina. Binoto ko rin naman si Lenny. Pero sila kasi, nakitaan ko ng husay. Habang ikaw, yabang ng yabang, putang ina, panati ko ka lang din kasi, iba ka lang ng kulay. Tsaka, tangina, nagyabang na naman si Idol. Bidang-bida sa lente. Pinakamalupit ka pala sana tinatungo sa Pepe. Puta, panalo na to. Ganado sa antics. Yung sulatan ba naman, pukin ng ina, inspirado kay Martry. Round 3! Hoy, malupiton. Pagod na kami sa 4 bars nung di matapos-tapos. Kung ikaw... Diba? Yun sinasabi ko sa inyo mahaba yung setups ni Charisma dito sa battle na to. Sulat? Di yan babasa. Pagod na kami sa 4 bars nung di matapos-tapos. Kung ikaw susulat, di yan babasahin ni Charo Santos. Legit! Napakaraming palabok mag-setup ni Damuho. Ang tagal mong ikasa yung Reagan, Eugene. Tulog na si Taguro. Tapos walk na wordplay lang pala yung punchline. Ayos. Yung walang hingahan. Tipong yung setup patayuman. Yung suntok pabaklaran. Sabi niya, kay Erwin, siya yung winner. Ha? Madalas daw siya mag-LT sa mga TL. Hindi kukulong ka sa himlayan, siya na bahala mag-bilibid. Ganun puta, ang galing. At kabahan kayong lahat ngayong may bagyong dumating. Pukin ng ina, palakpakan natin si Charisma, ang hari ng weird play. Pero in fairness, ayos din ang lalim. Ganyan na ganyan, ina-idolize ni na Aisupi at Marvin. Tapos tinapat nyo to sa akin, putamatik, lugi to. Sobrang pangit ng verse mo, ayaw nakawin ni Unico! Sabi niya kay J. Regine, itong dala kong pain, di mo ma-endure. Endure ba? Sana niyaya mo sa labas para outdoor na. Yung dala mong pain kay J. Reggie, di niya ma-endure. Apir! Habang ako, dala kong pain sa putang ina guys, gonna endure career! Hindi mo ba na-feel na mali ka ng na laro yun.
Kasi kung tong K nakahakbang sa J, pues sa L di ka lalagpas. Yung simpleng alfabeto sa feeling al pa dito. Ito'y alias Pogi versus Al Pacino. Pasensya ko at buhay Yun na. mo parehas di ma-extend. Ayos. Di ba gusto mo makilala? Now say hello to my little friend. Bukang bibig, siya yung hitman. Makilala, say hello to my little friend. Feeling ko ano yun? Line ni Optimus yun. Line ni Optimus yun sa Transformer 5, yung The Last Night. Yung naglalaban na si Optimus siya kay Quintessa. Tapos si B, dumating si B, 'di ba? Tapos sabi ni Optimus, say hello to my little friend. Ayun, tapos binaril niya si 'di ba? Si Quintessa. So, ayun. Naalala ko lang kasi ito, alam ko nabanggit ko na to sa inyo. Fan kasi ako ng mga Transformers movie. So, medyo lang sa akin yun. Nag-ring lang sa akin yung line na yun. Sabi ko parang familiar sa akin and naalala ko sa Transformers. Now say ako at buhay mo parehas di ma-extend. Di ba gusto mo makilala? Now say hello to my little friend. Bukang bibig, siya yung hitman ng Mandaluyong. Sinisigaw niya pa. Bobo talaga. Di ba dapat pag hitman di nagpapahalata? Tahimik pumatay parang ginawa ko sa tournament. Panggap na hitman versus ipman. Now I'm a break a leg. Ako'y artistiko bumara, pero pasabog natural. Malas mo, tinapat sa yung Pablo, may Picasso at Escobar. Picasso, pintor, let me begin with my lesson. Tsak na obra maestra, kalabasan when I started to throw on you my weapon! At di lang basta drawing, pagkamatay mo marahas. Tipong pag tinutukoy na ng pulis, sinong kriminal? Portrait ko lalabas! Pagkat gamit ko na lapis, di lang basic at emplis yan. Ibang klase umawak ng Mongol, Genghis Khan! Kada bate nilaklak, asak ang bumagsak ako ngunit. Lasinggero tong artist, kaya kada hagod, gumuguhi! Pero may puso pa rin Lakas ni Laksad dito. May tuturing man na rebel. Sa mga nakalaban ko sa tournament, sa inyo patungkol itong Ender. Salamat dahil sa inyo, palabas ko nag-iba ng level. Mga bangkay niyong ginawa kong pundasyon, ito'y Manila Film Center! Fuck you, Charis! Pinakamalakas na Lux artist sa tournament. Yun lang masasabi ko. Hindi ko napanood yung ganitong Lux artist sa elimination, sa quarter, sa semis, hindi eh. Ibang level na Lux artist to. At ito yung pinakamalakas na battle niya sa buong tournament. At sakto, nasa final siya. Deserve niya yun. Proceed tayo kay Charisma. Wala na akong ibang sasabihin doon kasi first 2 rounds pa lang nakuha na niya yun. And sa tingin ko, na lang, for formality na lang yung round 3 eh. So, game. Round 3 ni Charisma. Tanginan to, dito babasahin ni Charo Santos. Kala ko pa naman may mapapala. Pag tinalo kita dito, maaalala mo pa kaya? Okay. Pero kung sinabi, wait lang, nakalimutan ko, tangina, hindi pwedeng di masabi to. Ano ba yung mga sinabi mo? Tangina, wala na ako maalala, bro. So, ayun, round 3 na. Tirahin naman natin yung pagsabi mo ng ang pangat ng pronunciation ni One Ace pati ni Kaisan Kid. Sabi niya, pag nagsama daw si Baler pati si Hilkert, victory talaga! Tangina, kala mo naman yung banat mo ang heavy. Eh, ba't sabi mo sa laglagan, anong pangalan mo? Cramnel G? Huwag kang ang piling ni hawig ni Sam Melby, ha? Sam Melby? Sam Melby yun, tanga. Yung ay, huwag mo ginagawang A, magkaibang letter yun. Sam Melby, sa Channel 2 ba naging singer yun? Tangina, nung narinig ko yung banat talagang nice set. Sabi ni Papa Benji, sponsor nga daw niya, Hype Bet. Sponsor nga daw niya, Hype Bet. Tsaka siguro, alam niyo naman dito yung laglagan, guys, di ba? Yung mga tapos yung mga dugyot na rapper parang ito. Tangina, nung narinig ko yung laban niyo doon, ako'y sobrang lap trip. Nung wala nang masabi sa round 2, putang ina, puro puwet na yung topic. Kasi sabi nung kalaban niya, "Pepetan nakita Lax pag hindi ka pa tumigil. Masarap ka ba itol kasi ako ay nanggigigil." Tangina, sabi ni Lax, oh, napapareact siya. Alam niyo nakakatawa, puta nagrebat pa. Sabi niya, "Tangina mo ka, bakit ka ba galit? Oo, masarap ako kaya sa akin ka magpapuwet." Tangina mo. Tirahan ng puwet ang puta. Ang chip mo. Tirahan ng puwet ang puta, ang baho ng trip nyo. Nung natalo ka doon, biglang naghayatos yan. Ako bumabattle ng akapela, walang
Para sa akin, virus yan. Yung agwat namin parang subtraction. Kung nag-gets nyo, ayos yan. Malayo aming difference, wala nang -1. Okay. Eh, dapat nag-gets mo kasi tropa naman talaga kami nito. Ako nagpasok sa kanya sa pulo, totoo yun. Hindi ko sinusumbat kasi proud din naman ako. Nagpapasok ka sa akin sa pulo. Ako hindi ko na umay tanggapin. Nilapit kita kay Kuya Shernan kasi tunay ang galing. Di ako naging balakid sa pangarap mo kasi mahusay ka mamen. Kaya kahit matalo mo ako sa laban na to, yun ay tagumpay ko pa rin. Yeah. Pero joke lang, tangina mo, di ako magpapatalo. Laksartis, pero ang apelido sa Longga. Ngayon may bakas na maiiwan. Nasa huling yugto na tayo ng laban. Nasa huling yugto na tayo ng laban, walang tropa-tropa, talagang dikdikan. Apelido pa lang, alam nyo na yung ending, inyo sanang naisipan na sa dulo itong Salonga mamamatay rin sa kaibigan. Nice. Ganda nun. Oo, kaibigan. Pero ba't sabi mo sa akin, hati tayo sa grand prize? Tangina, pagiging mo kang pera, piniflex nito. Gusto mo pag nanalo ko, sa'yo na yung premyo. Ang habol ko lang dito, respeto. I value the respect sa yung money, kaya di tayo magkaparehas. Wala akong pakisa 15 mil, kikitain ko yan ng kinsenas. Eh ikaw, puro angas. 15K, tas gusto mo, tig 7.5, madali kang mayayari. Tangina, ba't ko pabibigay 100% ko? Ang deserve lang neto kalahati. Kaya itodo mo Okay. yung mga banat, wag tugmaang pang manggi. Ayusin mo yung lapat, wag pormahang pang Barbie. Pag natalo ko sa laban, des kung kalaban si Class G. Pag natalo ka sa laban, des mong kalaban si Martry. Kaya ako yung nag-aral ng maayos hanggang gumraduate. Buhay ay nairaos. Si Class G. Ayusin mo yung lapat, wag pormahang pang Barbie. Pag natalo ko sa laban, des kung kalaban si Class G. Pag natalo ka sa laban, des mong kalaban si Martry. Kaya ako yung nag-aral ng maayos hanggang gumraduate. Buhay ay nairaos. Habang tumigil ka sa pag-aaral, di ka nakasabay sa agos. Oo, graduate ka laban mo, sana nag-gets mo ng maayos na kahit itapat pa sa akin yung class, matagal ko na yan tinapos. Okay. Ikaw, puro ka lang ganyan. Architecture ako, architect ako, pero di pa naman graduate. Puro angas, puro yabang, puro angas ka lang bonjing. Di mo ko kaya sa laban kahit yung laban ay boxing. Kaya ibigay nyo na yung grand prize, jersey at mga clothing. Yung plano mag-champion ng arkitekto mananatili lang na drawing. Drawing. Pulo, rapatili. Okay. Siguro ito yung pinakamalinis so far. Pinakamalinis, I think ito rin yung pinakamalakas na round ni Charisma. 'Di ba? Ito yung pinakamalakas na round ni Charisma. Pwede nating itay or pwede pa rin Laxartis 'yon. Pero ayun, I think itong round 3 is for formality na lang. Nagustuhan ko yung round 3 ni Charisma. Sabi ko nga, ito yung pinakamalakas na round niya so far. Ito yung pinakamalinis. Ito yung pinakamaraming sunod-sunod na punchlines. So, strongest round ni Charisma round 3. Pero hindi mo pa rin pwedeng i-count out yung round 3 kasi ni Lux eh. Maganda pa rin yon and sobrang consistent ni Laxartis sa battle na to. Eh, kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung pinakamalakas na Laxartis sa buong tournament at sakto lang na dito nagpakita yon sa finals. 'Di ba? Kasi ang pangit naman kung pinakamalakas niya yun nasa semis tapos biglang hindi ganun kalakas yung finals, 'di ba? So sa tingin ko, isang solid na paghahanda, pagsusulat at pagtutuon, paglalagay pagtutuon ng oras sa battle na to. Kay Charisma, isa lang ang masasabi ko. Performance ang pinaka naghatak sa kanya pababa. Yung sulat, yung mga napiling angulo at references, okay naman. Pero hindi nagiging ganun ka-effective since may mga stutter, stumbles, mahahabang mga setups, 'di ba? Ineffective references. Unlike kay Laxartis kasi pataas eh. 'Di ba? Sana na-feel nyo rin yung na-feel ko. So all 3 rounds, Laxartis 999. 27 points para kay Laxartis, 24 points para kay Charisma. Sobrang dikit lang. Kumbaga nakakapag-establish palagi si Laxartis ng round basis, 'di ba? Andito na siya. Si Charisma umaangat. Pero hindi niya nalalagpasan yung performance lagi ni Laxartis. Kumbaga, ito yung performance ni Lax, nakakahabol pero hindi niya
nalalagpasan. Kaya ibinibigay ko palagi kay Laxartis yung per round kasi ganun palagi yung performance ni Charisma. Kaya nga ang sabi ko sa inyo kanina, 'di ba? If ever malinis na naitawid ni Charisma yung mga rounds niya, possible dumikit possible pumantay or possible makuha niya 'yon. 'Di ba? So Charisma, men, performance matters talaga. All 3 rounds, Laxartis. Uragon, titulo 2022. Maraming salamat. Dinagdagan ni Sinyo, ni Papa Benji, dinagdagan ng DLMT Sportswear, Copyright X, Arinar, Black Manila. Grabe. Maraming salamat sa lahat ng suporta. At ito, gawa to ng DLMT Sportswear. Nagpagawa ko ng 2 jersey na may pangalan na sa likod. At nandito na kung sino yung magcha-champion sa titulo 2022. Ang champion, titulo 2022, 5-0! Para kay Laxartis. Gracias. Laxo, suotin mo na yan. Malalo yung tumalo sa akin! Saris. Charisma, kaya na siya talaga napasok sa akin sa pulo. Sobrang unexpected ng lahat ng to. Hindi ko inaasahan na makakapasok ko ng liga na ganito. Proud ako to. Yo, gusto ko na mag-shoutout dyan. Hood 1997 sa Facebook. Verso. 5-0. Deserve ni Laxartis. Kanya talaga yon, tol. Kanya talaga. No doubt. Temple Street, Nine Style Hood, MC Apparel, mga tropa natin sa Real Squad, Brother Obedient, Tastin Ball, Adline Cartel. Salamat sa lahat ng sumoto sa akin mula ng simula. Babalik tayo na mas malakas. Kinakos lang. John Judge Serveo, judge between Laxartis versus Charisma. Binoto ko dito si Lax, kitang-kita naman. Hindi si Luxuria pare. Laxartis. Ganun pa man, medyo kagaibla lang yung kanilang sagutan. Kaya lang bumaba yung performance ni Charisma doon. Kaya ang boto ko para dito sa laban na to ay kay Laxartis. Thank you. Yo, what's up? Ako nga pala si Lipram. Piltokan lang, men. Ang mano ko rito si Charisma. Gusto ko siya mag-champion kaya ako siya kinall out. Pero yung sa nakita kong laban, yung round 1 nila, napakadikit nun. Lumamang lang siguro si Charisma doon. Para sa akin, kay Charisma yon. Dikit yung round 1, kay Charisma ako doon. Pero yung sa round 2, although meron silang mga rebattle doon, pero nakita kong lumaylay si Charisma doon. At doon na nag-step up yung performance na ito ni Laxartis. Nagulat din ako kung saan niya nahuhugot yung mga ganon. At sa round 3 yung pinaka-deciding factor natin. Solid pa rin talaga sila parehas sila may rebattle. Tapos, tangina, iba yung ginawa ni Laxartis doon. Tapos doon ko nakitang lumaylay si Charisma. Dito sa tournament may mga manok tayo na gusto natin mag-champion pero di natin pwedeng personalin yung pagdating sa judging, di ba pare? Kaya Laxartis and 2-1. And round 1 binoto ko si Charisma. Kasi parang naging advantage niya yung pagiging huli niya. So mas marami siyang nasabi kasi may rebat siya. Ang galing niya mag-rebat Nakakabilib kasi yung rebat niya parang sulat naka-bars tapos. Pero maganda rin yung pinakita ni Lax nung round 1. Kaya lang mas parang bumigat na lang doon sa dulo ng Yes, totoo. Kaya yun, binoto ko si Charisma sa round 1. Sa round 2 naman, mas marami ako nagustuhan kay Lax. Mas natripan ko yung round 2 niya, mas malakas kaysa sa round 1. Tapos si Charisma yung round 2 niya naman. Ang ganda din ng rebat Kumbaga parang akala ko makukuha niya na Tapos may mga pagkakataon na parang ma-stumble siya. May mga alam mo yung intense na tapos biglang Mapuputol. Biglang mawawala ng konti. Medyo halata Pero kung hindi halata, siguro pwede niya makuha yun. Medyo halata lang talaga ng konting-konti lang. Pero bilang katulad kung bumabattle talaga halata yun para sa akin. Pero sa mga nanonood, hindi ko alam kung halata nila. Tapos, ayun, round 2 binoto ko si Lax. So, tabla na. Round 3 sabi ko, ito na yung dito na malalaman ko sino yung panalo. So, bumanat si
Lux. Nagustuhan ko yung round 3 niya. Hindi siya bumababa, hindi rin siya umaangat. Sakto Pero, lang. Kumaga parang natatanggap ko lahat ng sinasabi niya sa round 3. Tapos yung round 3 ni Charisma, ayun, may rebat pa rin syempre. Nakakabilib yun. Kasi ang galing niya mag-rebat nakakatuwa kasi ako mahina ako mag-rebat tapos may batang ganito na magaling mag-rebat na ganun kagaling mag-rebat. Sobrang fan ako ng ganung MC. Kaya lang medyo dragging. Kasi nga yun, ewan ko kung bakit, kung alam ko praktisado nila pareho pero parang parang may mga pagkakataon na nag-aalangan siya kung ibibitaw niya ba to o hindi. Sayang nahalata ako talaga na parang may keyword siya na nakakalimutan para kung ano yung kasunod. Parang ganun din ako nangyayari din sa akin yung kaya sabi ko sayang. So ayun, mas na-tripan ko yung round 3 ni Lux kaya binoto ko si Lux. Tangina nito. Yan, si Nine, binoto ko all 3 round Lux Artist. Pero hindi nagtatapos sa ganun. Nagpapasalamat ako na manood ko yung battle na yun. Sa akin, sa totoo lang talaga, yung mga rebat ni Charisma, solid yun. Okay. Lahat, kaya lang yung paghahanda ni Lux Artist, talagang Iba talaga eh. control. Yung mga punchline na pasok sa oras, that's naita-timing niya ng pasok. At siguro nakadagdag na rin yung pagdadragging ni Charisma sa kada round niya. Pero kung sakali na mas malinis pa talaga, mas mahirap i-decide yung kung sino na Totoo. Hindi ko na pahahabain all 3 rounds Lux Artist. Totoo. Ayun, para sa akin, sa round 1, halos binilang ko yung mga punches nila eh. Halos pantay. Siguro, bibigay ko lang na counting edge yung round 1 kay Lux Artist dahil binigyan ko ng minus yung starter ni... Yes. Kasi finals so kailangan... Yes. Flawless yung performance. Yes. So, doon ko lang nabutasan ng... Pero maliit lang kung makapanood nyo yung video. Sobrang liit lang naman din. Tapos, round 2, sobrang pasok nung rebattles ni Lux Artist. Ang lakas nung yung dalawang rebat niya na yun. Sobrang. Tapos, kay Charisma, ganun din naman. Sobrang lakas yung round 2 niya. Mas lumamang lang talaga ng mga punches kung bibilangin nyo, yung round 2 nila. Tapos yun, may mga starter din si Charisma. So, hindi naman kasing lala nung round 1. So, round 2, dagdag yung isa sa malaking factor yung rebattles, yung dalawang malakas na rebattles, saka yung mga angle niya kay Charisma. Tapos round 3, yun yung pinakamalakas ni Charisma. Pinakamalakas ni Charisma yung round 3. Binigay kong yun, tie yung round na yun. Kasi yun na yung pinaka-nagano sa akin na pagbukan yung battle. Doon na sila naging talagang parang finals na talaga. So, yun, round 1 kay Lux Artist, round 2 kay Lux Artist, round 3 tie yun. Pero sobrang grabe yung finals na yung takin na. Pwede na sila sa plate. Yeah. Okay, ano to? Ay, sinunog yung kay Charisma. Ay, gogo. Sinunog yung kay Charisma. Okay, so that's it, guys. Para sa akin, deserve ni Lux Artist yung titulo 2022 na siya talaga ang champion doon. Malinis naman, 'di ba? Unanimous 5-0. So, I think ayun lang at ito talaga yung pinakamalakas na Lux Artist na napanood ko sa tournament. Okay, yun lang. Di na natin patatagalin pa. So, congrats. At ngayon, tapos na tayo sa unang pangalawang tournament sa Pulo kasi yung una yung 2019 pero hindi nga natin mahanap yon. So nilet go na natin yung 2019 titulo. Tinanong ko na yun mismo kay C-Rhyme kung saan ko pwedeng makita yung mga battles pero wala daw na upload or nabura or something. So respeto na lang pero props sa champion ng 2019. Ngayon, speaking of C-Rhyme and bagong kampiyon Lux Artist, papanoorin natin right after this. Pahinga lang ako, then upload. Pahinga lang ako, edit, tas upload. Then habang uploading, next, C-Rhyme versus Lux Artist. Coming up next. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.